Hi, good morning guys. Meron nga pala dila rito sa shop ko, sa bahay na itong LG na automatic wash machine. Ang diferensya nito, sabi nung customer natin ay hindi siya nag-i-spin. Meron siyang error na PE. PE guys, ang error niya. So, yun yung sabi ng customer kaya hindi sila makapag-dry ng damit dahil hindi nga nagdra-dry yung tubig dito, hindi nawawala yung tubig sa loob at hindi rin siya nag-i-spin. So, nagwawash siya pero hindi siya nag-i-spin. So guys, ang gagawin natin dito, i-try muna natin kung talagang kung ano ang kanilang dahilan kung bakit ayaw siyang mag-spin at mag-dry. So, tignan natin guys. Ilagay natin to sa outlet, tong kanyang yan. Hanapin natin yung outlet guys. And guys, sinaksak na natin yung ating plug sa outlet. Ngayon, i-on natin siya. Then, titignan natin kung ano yung lalabas dito sa kanyang screen. Kasi sabi nung may-ari ay nag-PPE daw itong kanyang washing machine. So, i-on na natin. Ayan, naka-on na siya. Ngayon, i-spin natin. Ayan. Yan guys, tinan nyo. Ayun. Ayan guys, lumabas yung PE. Wala siyang reaction, ano? Hindi gumalaw yung ating ayan. Ayan, wala siyang reaction, oh. So, i-off natin uli. I-off na natin. Ayan. Ngayon, titignan natin yung dito, bubuksan natin to. Titignan natin yung kanyang tinatawag na water level sensor. Dahil isa yun guys sa dahilan kung bakit ayaw mag-spin itong drum. Then, yung isa pa guys ay yung kanyang dito sa ilalim, nandito guys yung kanyang drain motor. Pag hindi gumana guys yung drain motor, pwedeng hindi rin siya mag-spin. Pero unahin natin tong kanyang water level sensor. Titignan natin kung okay pa yung kanyang resistance o yung kanyang ohms. Gagawin natin, bubuksan natin to. Tatanggalin natin tong dalawang tornilyo na to para mabuksan natin tong kanyang takip. Hintayin nyo guys, bubuksan ko lang muna to. Nabuksan ko na to guys. Ayan. Ito yung kanyang tinatawag na water level sensor. Itetest natin to kung okay pang kanyang ohms. Kaya lang muna, tanggalin muna natin tong ating cords o yung ating plug para iwas kuryente tayo. Ngayon, ay tatanggalin na natin tong water level sensor. Pasensya na kayo guys at wala tayong cameraman, kaya ipopost ko muna to, papakita ko na lang sa inyo pag natanggal ko na yung water level sensor. Ito guys, natanggal ko na yung water level sensor.
Ngayon, meron siya ritong tatlong pin. To 1, 2, 3. Dito natin itetest siya. Itong dalawa na to. Yan ang itetest natin kung okay yung kanyang ohms. Ang reading pala nito guys ay from 21 to 23 ohms lang. Pag lumampas siya guys sa 23, 24, 25, hindi na okay yung ito, hindi na okay. Pag bumaba naman siya sa 21, 20, 19, hindi na rin siya okay. So dapat guys 21 to 23 point, mga 23.9 ganun ang kanyang reading. Ayan. Tetest natin siya. Kukuha lang tayo ng tester na digital. And guys, ngayon itetest na natin siya. Ito. Dito lang natin siya itetest sa dalawang pin na to. Ito. Meron tayo ritong automatic na digital tester. Dapat guys, hindi lalampas ng 23, 21 o 23 yung kanyang reading. Ayan guys, nagre-reading siya ng 30, 36, 37, 38. Ayan, tumataas ng tumataas yung kanyang reading. So, hindi na siya stable, no? Ayan, nagmula tayo dito sa 4 ohms. Tingnan natin kung hanggang saan ang itataas niya, no? Sabi ko siya, pag bumaba siya sa 21, wala siyang problema, hindi na rin okay yung kanyang water level sensor. And guys, hintay lang natin na kung hihinto siya ng 21 hanggang 23. Pag lumampas siya guys doon, sira na yung ating sira na itong ating water level sensor. Yan. Magsimula siya guys sa pataas siya guys ng pataas. Andali guys medyo nahirapan tayo. Ito, yan. Op, natatanggal. Sandali yan guys, natatanggal kasi yung ating yun, wala na. Ayun guys, wala na talaga siyang nawala na yung reading niya. Talaga may diferensya na yung kanyang water level sensor. May diferensya na to. Kaya ang gagawin natin dito, papalitan natin siya. Then pag napalitan natin, itetest natin siya doon kung mawawala na yung PE error niya, no? Kaya lang guys, hintayin natin muna kasi umorder pa ako sa Shopee. Kaya siguro ipapakita ko na lang ulit sa inyo itong video pag dumating na yung order natin sa Shopee na water level sensor. So, tigil ko muna to guys, aking video. Kita-kita lang tayo ulit sa next na video pagdating ng ating in-order na water level sensor. Pero guys, pag ganyan yung reading natin sa water level sensors, na hindi na siya nagkakaroon ng reading or lumampas sa 21 to 23 yung kanyang reading, halimbawa naging 25, 26,
sira na yung ating water level sensor. Pag bumaba naman siya sa 21, sira na rin yung ating sensor. Pero pag wala siyang reading, mas lalong ano natin na talagang sira na siya. Okay? Hanggang sa susunod na lang guys, sa yung video, papakita ko na lang sa inyo yung bagong order na ganito, water level sensor. Post ko muna to guys. Kita-kita lang tayo sa next video ko. Hi guys, good morning uli. Ngayong araw guys ay dumating na yung in-order kong water level sensor sa Shopee. Ito na siya guys. Ito kasi yung diferensya nitong washing machine. Isa sa mga diferensya nitong washing machine. Ngayon guys, ikakabit natin tong binili ko na to na bago na water level sensor dito. Then pagkakabit natin, itetest na natin siya kung magi-spin na yung kanyang dryer. Pag nag-spin siya guys, hindi na natin gagalawin yung ating drain motor dito kasi nag-spin na siya. So try natin, ikabit natin to. Guys, kabit natin to dito sa ating automatic washing machine. And of course, thank you, Rabil Madriaga, for participating in our today's proceeding. But should we not ask Madriaga to submit first the waiver? He submitted already. As a matter of fact, after you sign it, Mr. Madriaga, kindly show it to the committee. Kindly show it to the committee. Mr. Please already under oath. Yung para po sa waiver. Okay. So before final excusing Mr. Madriaga, we are requesting you to stand up. Swear as to the veracity of your waiver of bank secrecy law. Madam Chair, before I have this his own, may we just know if it has been explained to him, if his counsel Lagyan natin tong lock. properly advised him about the waiver that he will take a note. Mr. Madriaga, nauunawaan niyo po ba itong waiver ng bank secrecy na to? Ito at ang magiging epekto nito. Ibig sabihin po nito ay Yan guys, naikabit ko yung hose. yung bank Ngayon, ikakabit naman natin tong kanyang na inyong linya. supplemental affidavit without us violating the bank secrecy. We always use these combination wrenches and socket wrenches to remove screws. These tools, when put in a toolbox, are heavy and cumbersome, and you constantly have to switch wrenches based on machine size, which is too much hassle. Now, just having this one wrench is all you need. The head of this wrench can rotate 360 degrees. It replaces 8 other wrenches. Whether removing small or large screws, horizontally or vertically, it can remove them from any angle. Especially when you encounter a screw rod that's too long, a socket wrench simply cannot reach. This wrench of ours can still remove it exactly how you want. The screws you take out can even stick to it. It's incredibly useful.
Ngayon, guys, ilalagyan natin ito dun sa kanyang lalagyan. May 3 lock ito. Yan. Ito yung pinaka-lock niya. Ito. Saan ba yun? Yan guys. Ito. Ito yung 3 lock niya. Kita niyo ba yan guys? Ito. Pasensya na kayo guys, wala tayong cameraman kaya medyo nahirapan tayong mag video. So kabit na natin itong ganito. Doctor, Santiago, we are temporarily suspending training. Ayan. Ayan na guys, nakakabit na yung ating water level sensor. Ngayon ang gagawin natin dito ay itetest natin siya kung iikot na yung kanyang spin dryer. Ano? Titignan natin kung mag-i-spin na siya. So, lapit natin tong camera. Wait lang. Op. Ayan. Ay, sorry guys, hindi pa pala saksak sa outlet. Yan guys, ito yung kanyang cords. Isasaksak natin dito sa outlet. Ayan. Nakasaksak na guys yung outlet. So, ang gagawin natin, dito tayo sa washing machine. I-on natin to. Ayan, ito yung kanyang power. I-on natin. Ayan. Dati guys, may lumalabas ditong PE na error. Ngayon, tignan natin kung meron pang PE na lalabas. Ano? Lalagyan natin to sa spin. Pindutin natin yung spin, then gagawin natin, i-on na natin yung kanyang spin. Start natin guys. Tignan natin kung iikot yan. Pag in-start natin, titignan natin kung iikot na yung kanyang drum sa loob. Yan. Yun. Ayan siya, nag-12 na siya. Then, hintay lang natin mga ilang minuto. Ayan guys, gumagalaw-galaw na siya. Kita nyo yan. Yun. Hindi pa lang siya nag-i-spin kasi mga may ano yan may minuto yan para ang ginagawa niyan, inaayos niya yung labaha, mga nilabahan dyan para gumanda yung lagay nila sa loob. Hindi siya mag-waggle. Yan, hintayin natin guys na mag-spin yung kanyang drum. And guys, nag-10 na siya. So, hindi pa nag-i-spin. Ayan. And guys, ayan, umiikot na yung ating drum sa loob. Mahina pa lang yung kanyang pag-ikot. Hintay ulit tayo ng mga ilang seconds. Ayan. Kasi guys, kaya ganyan yung kanina, yan, pag huminto yan kasi inuubos niya yung tubig sa loob ng drums. Ang natitira lang yan na tubig ay yung doon sa mga damit na nilaban natin. So yan, umiikot na siya. Mamaya guys, bibilis yan. At mapipigaan niya na yung mga damit na basa. So yan, mabilis na yung ikot niya rin guys. Ayan. Nag-9 na siya. Yan. Titignan natin guys kung hindi siya hihinto. Titignan natin kung matatapos niya yung
minutes niya o yung oras niya na nakalagay dito. Katulad dito guys, 9 minutes. Yun yan hihintayin natin na mawala, maging 0 na siya. Tapos hihinto itong ating drum sa loob, itong tab na to. Pag guminto na siya guys, ang gagawin naman natin ay tetest natin sa actual dun sa lalagyan natin siya ng labahan o ng labada at magwawas tayo. Titignan natin kung magwawas siya or pagkatapos niya magwash ay mag-i-spin siya at magdadry ng kanyang damit. Yan guys, kaya hindi na tayo ngayon magtatanggal ng kanyang drain motor guys, kasi umikot naman yung ating spin na drum, nag-spin na siya. So okay yung ating drain motor. And guys, hintayin na lang natin kung ilang minuto. And guys, 1 minute na lang yung nakalagay sa screen ng ating washing machine. Hintayin na lang natin siyang mag-stop or mag-end yung itong kanyang tab na hanggang ngayon ay umiikot pa rin siya. So hintayin natin siyang huminto at titignan natin dito kung mag-e-end yung kanyang screen or yung makikita natin dito may lalabas na end. Titignan natin, no? Umiikot pa siya guys. Hintayin natin siyang huminto, then pag huminto siya, ang gagawin natin ay itetest natin siya ng actual yung pagwawas na. Titignan natin kung magwawas siya at mag-drain pagkatapos magwash. Okay, yan, hintayin na lang natin siya mag-end. Yan, umiikot pa rin siya. Ayun guys, 1 minute yan kasi hintayin na natin siyang matapos, titignan natin kung automatic off siya. Yan guys, yan. Okay, umiikot pa rin siya, siguro mga ilang minutes pa siguro to o ilang seconds pa siguro bago huminto. Yan, malapit na siya guys huminto. Ayan. Yan guys, nakita nyo, nag-stop na. Then, ito, titignan natin kung yan. Nakita nyo guys, meron sulat na end. Ang ibig sabihin nun ay tapos na yung kanyang pag-spin. So, hintayin na lang natin siyang mag-automatic off. Ayun. Then guys, nag-automatic off na siya. Then, ngayon, ang gagawin naman natin ay itetest natin siya ng actual. Lalagyan natin to ng mga labada. Okay? Then papaanda rin natin. Tapos hintayin natin siyang magwash saka mag-spin. And guys, andito na tayo ngayon sa malapit sa gripo para maikabit natin tong hose ng ating washing machine papunta rito sa gripo niya. So, ang kanyang plug na ikabit ko na rin o naisaksak ko na rin sa outlet. Ayan. Ngayon guys, itetest natin kung magwawash siya at mag-drain, Ang gagawin natin dito, i-on natin tong kanyang power. Yan, naka-on na siya din. Okay naman to guys, automatic naman to. Pwede na natin siyang i-start, Ayan. Push natin tong starts. Ayan guys, gumagalaw naman yung kanyang
Pero hindi pa siya nagkakarga ng tubig. Dahil wala pa siyang, siguro wala pa siya ritong oras na makikita, kaya hindi pa siya naglalagay ng tubig. Hintayin natin siya magkarga ng tubig, then hintayin natin kung ilang minuto siya magwawash. Ayan. And guys, umiikot siya. Pero hindi pa rin siya nagkakarga ng tubig. Ayan. Meron na guys na lumabas na 54 minutes. Ayun, meron na siyang tubig. Kaya lang guys, umiikot yung kanyang tab. Ayan. Titignan natin kung hihinto yung pag-ikot ng tab. And guys, nag-i-spin siya habang nagkakarga ng tubig. Pero hindi naman malakas yung ikot niya. So, titignan natin kung hihinto ito. Then pag hindi siya huminto guys, titignan natin kung anong diferensya niya. Bakit umiikot yung drum niya habang nagkakarga ng tubig. Ayan. Hintayin natin guys na tumigil yung pagbuhos ng tubig at titignan natin kung hihinto sa pag-ikot yung kanyang tab o yung kanyang drum. Yan. Yan guys, huminto naman yung pag-ikot ng drum. Yan, umikot uli siya. Hinto na naman. Titignan natin siya guys kung magwawas. Yan, tumigil na yung tubig. Nag-spin ka siya guys, hindi naman siya nagwas pero nag-i-spin. Yan. Yan, huminto uli siya. Titignan natin kung mag-reverse saka magpo-forward siya. Ayun. Nag-reverse. Dapat guys, yung pulsator lang ang umiikot dito. Hindi kasama yung drum. Nagwawas na siya kaya lang sumasama yung drum. Dapat hindi sumama. Ang iikot lang dapat din yung kanyang pulsator. Ayan. Yan, nagkarga uli ng tubig. Then, hihintayin natin siya kung umiikot na naman siya guys. Ayan guys, nagwawas na siya. Pero, at tumigil na rin yung pagkarga ng tubig. So, ayan, kumarga uli siya ng tubig. Titignan natin kung iikot uli yung kanyang drums. Dapat guys, ang iikot lang dyan ay yung kanyang pulsator. Kanina guys, bago nagkarga siya ng tubig ay nagwas naman siya. Ayan, tignan uli natin ano. Yan, umikot na naman siya guys.
Titignan natin uli kung hihinto siya, no? At kung magwawas na siya. Yan, umikot na naman siya ng counter clockwise. Yan, nagwashing na naman siya. Hindi na naman umiikot yung tab niya at nagwawas na siya. Ngayon guys, tatapusin natin lang to kung magde-drain siya. Hindi natin na mag-spin pagkatapos na magwash. Then, titignan ulit natin pagkatapos na magwash at mag-drain kung magre-rinse siya. Yan. Meron na siyang 42 minutes. Yan. Habang nagwawash siya guys, i-pause muna natin. Ano ko na lang, balik na lang tayo pag mag-i-spin na siya, no?